Huwag ka nang umiyak, baby. Nandito na si Mama Reyna. Shh! Tahan na. Ang cute-cute po ng baby. Ano pong pangalan niya? Wala pa akong maisip na pangalan eh. Ikaw nga, tulungan mo nga si tita mag-isip. Bagay po sa kanya yung pangalan na Marie kasi baby girl po siya. Marie. Parang maganda nga yan ah. Di ba po? Ang galing-galing ko talaga. Oh mahal, nandito na ang gatas ng bata. Oh, mahal. Akin na, para tumahan na to si baby. Oh, ito na oh. Oh, eto na. Sige na, dede na. Oh. Huwag na mag-cry ang baby na yan. Tahan na ang baby Marie namin. Tahan na, baby Marie. Baby Marie? Opo, sabi po kasi ni Tita Reyna, tulungan ko po siyang mag-isip ng ipapangalan sa baby kaya naisip ko pong baby Marie na lang. Baby Marie, maganda nga yung pangalan na yan. Ang galing-galing ko po talaga. Ma'am, ano pong plano niyo ngayon? Itutuloy niyo po ba ang pag-aampon sa batang yan? Opo, tuloy na po. Buo na po ang desisyon naming mag-asawa. Kami na ang mag-aampon sa anak ni Stacy. Kung ganun po, mag-aasikaso na kayo ng mga papeles para sa adoption niyo sa baby. Ako na po ang mag-aasikaso ng lahat ng papeles po. Maganda kung ganun. May iba ako. Asa na ba ang tunay na ina niya? Yung si Stacy ba yun? Wala na daw talaga siyang balak na kunin tong anak niya eh. Buo na daw ang desisyon niyang magja-Japan siya. Paano ang tunay na ama ng batang yan? Sigurado ba kayong hindi maghahabol yun sa sanggol? Malabo pong mangyari yun, Manang. Wala daw siyang balak panagutan ng anak nila ni Stacy. Sabi niya, hindi daw siyang ama ng bata. Alam niyo naman po ang trabaho ni Stacy, di ba? Nasa bar siya gabi-gabi. Kaya hindi kumbinsido ang lalaki na anak niya talaga to. Ay, buhay nga naman. Butit na kumbinsi mo si Stacy na buhayin ang batang yan at wag nang ipalaglag. Himala nga akong nakinig sa akin eh. Siguro naisip niyang mas mabuti na lang ipaampun niya ang anak niya kaysa ipalaglag niya. Ay, oo nga naman. Nakakaawa ang bata kung ipapalaglag niya. Walang kamuang-muang. Oo nga ho eh. Ay, oo nga pala. Sa susunod na buwan ng pista ng San Isidro, may libreng binyag din sa pista. Mas mabuting isabay mo na lang ang binyag ni Baby Marie. Talaga ho? Oo, kada pista ng San Isidro, may libreng binyag talaga dito. Sige po, sasabihan ko po si Roy para maplanuhan namin kaagad. Sige. Oh, naubos na pala niya ang gatas. Ay, wow! Busog na ang Baby Marie namin. Busog na yan? O siya, Reyna, punta na muna ako sa kusina ha. Magluluto muna ako ng hapunan. Sige po, Manang. Wala pong problema. Donnie. Po, Tulungan mo ko sa kusina ha. wala pong problema Manang Ruth. Nandyan na po. Baby Reyna. Nakatulog ka na pala eh. Ihihiga muna kita ha. Mahal, Ay, shh. Huwag kang maingay, mahal. Baka magising mo ang bata. pasensya na. Tingnan mo siya, mahal oh. Ang payapang tingnan na mukha niya. Sa wakas, may anak na rin tayo. Oo nga eh. Hindi man galing sa sarili kong matres, pero alam ko sa sarili kong mamahalin ko siyang parang akin. Ako din, ituturing ko siyang parang tunay kong anak. Ano ba yan? Ang lakas naman yata ng hangin ngayon. Isasarado ko na lang ang bintana, baka lamigin pa si Baby Marie. Masama bang panahon? Wala namang balita kung ulan ba ngayon. Wala din namang bagyo o kaya low pressure. Oh, ano yun? Narinig mo ba yun? Pangalin? Parang may kumalabog sa bubong eh. Nako, huwag mo nalang isipin yon. Paniguradong sanga lang yun ng kahoy na tumatama sa bubong dahil sa ihip ng hangin. Hayaan mo, bukas ipapaputol ko yung sanga na yan. Naku, dapat lang talaga, mahal. Delikado talaga kung babagsak yan sa bubong natin. Labis ang tuwa namin ni Roy sa pagdating ni Baby Marie sa buhay namin. Siya ay isang sanggol na pinaampun sa amin ng kaibigan ko. Lingid sa kaalaman namin ng mga panahong yun,
na ang sanggol na naghatid sa amin ng saya ay siya din palang magiging dahilan ng aming kalbaryo. Ilang araw na lang, malapit ng binyag ni Marie. Oo nga ang bilis lang ng panahon. Dati pinag-uusapan lang natin yung binyag, tapos ngayon, nagbibilang na lang tayo ng araw. Ang ligalig talaga ni Baby Marie oh. Gabi na, matulog ka na. Naku, mapupuyat ka na naman ngayon nito, Reyna. Mukhang wala pa sa mukha ni Marie ang antok. Ganyan talaga siya, Manang. Mas gusto niyang gising siya paggabi. Nung nakaraang gabi, 4:00 ng umaga niya nakatulog. Napuyat tuloy si Roy. Hindi na nakapunta sa palayan kinabukasan. Kaya ayun, nag-double time tuloy si Roy. Ay nako, babalik din sa normal ang tulog niyong mag-asawa paglaki ni Marie. Medyo malikot talaga ang mga batang nasa ganyang edad. At Chuchu, pa, ang cute ng Baby Marie na yan. May kumalabog na naman. Sa nga ba yung kumalabog? Di ba pinaputol yun nung nakaraan? Ang bilis naman yatang tumubo. Kaya nga nagtataka ako, Manang Napapadalas na po yung pangyayaring yan. Ay sus Mariosep, Ma'am Reyna, hindi kaya tama ang kutob ko? Ano pong ibig niyo sabihin? Aba hindi tong nakaraang araw, habang namamalengke kami ni Donnie, ay may nasagap akong balita. Ano ho yun? Yung asawa daw ni Tibor, nakunan. Ho? Si Cecil? Oo, nakunan daw. At ang dahilan ay aswang. Nako, wag naman kayong manakot ng ganyan, Manang Ruth. Abay napapadalas ang pagkalabog ng bubong nyo. Hindi na sa ngayon. Hindi naman mahangin ngayon sa labas Manang naman Hindi kaya inaaswang niyang anak mo. Manang! Nako, bukas na bukas din. Pupuntahan ko ang kaibigan kong manggagamot at manghihingi ako ng langis para mailagay mo sa may bintana. Wala ka na bang ibang nararamdaman? Wala naman ho. At saka, kung inaaswang kami ni Baby Marie, malabo ho yun kasi hindi po siya nagkakasakit. Ang ligalig nga niya tuwing gabi. Hindi dire-diretso ang epekto ng pangaaswang, iha. Parang may naglalakad po sa bubong. Hindi dagaos nga ang mga yabag na yan. Sigurado akong pinagtitripan niya ang anak mo. Ano pong gagawin ko? Sa tingin ko, napapadaan lang yan dito. Hindi talagang anak mo mismo ang pakay niya. Kadalasan, kung sino ang natipuhan nila, yun ang babalik-balikan nila. Kaya napadaan lang yan dito. Pero kahit na, dapat tinataboy mo ang mga nilalang na yan. Dapat ipaalam mong may laban ka sa kanila. Baka dagalang huyan, Manang. Nako, naririnig mo ba ang mahinang huni ng ibon na yan? Opo, bakit po? Hindi yan huni ng isang ibon. Huni yan ng aswang. Madalas, pag malapit, mas mahina ang huni. Pag malayo, mas malakas ang huni. Manang, tinatakot niyo ko sige na, lalabas muna ako. Sisindihan ko ang basurahan at magsusunog na din ako ng goma para pantaboy sa aswang na yan. Sasamahan kita, Manang Ruth. Dito ka na muna, Donnie, para naman may kasama ang tita Reyna mo. Ay, sige ho. Sige na, bababa na ako ha. Madalas talagang may kumakalabog sa bubong namin tuwing gabi. Pero binabaliwala ko lang yun dahil para sa akin, baka sanga lang yun ng kahoy na tumama sa yero ng bubong namin. Si Manang Ruth talaga ang nagpapaniwala sa mga aswang dahil ayon sa kanya, laganap daw ang mga nilalang na yon sa pinanggalingan niyang lugar, sa Siquijor. Sino yan? Ma'am Reyna, si Manang Ruth po to. Oh, pasok po kayo, Manang. Tulog na po ba si Marie? Opo, Manang. Ano pong sadya niyo? May sasabihin po ba kayo? Naalala niyo ba ang kinuwento ko sa inyo kagabi? Ang alin ho doon? Yung sinabi kong kaibigan ko na hihingan ko ng langis panguntrang aswang. Opo, naaalala ko na po. Bakit ho? Ito, binigyan niya ako.
ilagay mo yan sa may bintana. Kapag daw kumulo ang langis na yan, may aswang na malapit lang. Maraming salamat po dito, Manang. Nag-abala pa kayo. Walang anuman yon. Mas mabuti na din yan nang mawala na yung kumakalabog sa bubong nyo gabi-gabi. Ito lang po bang sadya nyo, Manang? Oo, yan lang talagang sadya ko. Bababa na rin ako para matulog. Maraming salamat ho talaga. Walang anuman yon. Aalis na ako ha. Sige ho. Ay, siya nga pala. Sabi ng asawa mo, hahayaan ko na lang daw na hindi nakalak ang pinto doon sa may kusina. Kasi doon daw siya dadaan mamaya mga hating gabi. Nagbilin kasi siyang gagabihin siya ng uwi. Ganun ho ba? Wala pong problema, Manang. Maraming salamat po. Hihintayin ko na lang po si Roy. Ay sige, aalis na ako, iha. Sige po. Ang lagkit naman ng langis na to. Ang weird pa ng amoy. Sabi ni Manang Ruth, ilagay ko sa mga bintana. Yan na. Ay, nakalimutan ko palang sabihan si Manang Ruth sa gatas ni Marie. Ay, ako na nga lang magtitimpla sa baba. Ang dilim naman. Asan ba yung switch ng ilaw? Sino nandyan? Manang Ruth? Donnie? Sino nandyan? Roy? Ikaw ba yan, mahal? Ay, pusang gala. Tita Reyna, tinatawag niyo po ba ako? Donnie, ikaw pala yan. May narinig kasi akong ingay sa may kusina. Pusa lang pala. Ay, Donnie, pakibukas nga ang ilaw. Ay, sige po. Naku, may nabasag palang plato dito. Ito pala yung ingay na narinig ko kanina. Nasaan na po yung sinasabi niyong pusa, tita? Naku, nakalabas na. Ay, nagulat ako. May biglang tumalon eh. Ay, hala! Yung ulam na tinabi ni Manang Ruth para kay Tito Roy, baka kainin ng pusa na yun. Ha? Naku, pakitingnan nga. Ay, nandito pa naman, tita. Hindi naman nagalaw. Ay, buti naman. Ay, kung hindi siguro ako bumaba, baka nakain na ng pusa yung ulam ni Tito Roy mo. Mga anong oras po ba babalik si Tito dito? Sabi ni Manang Ruth, mga hating gabi daw. O kaya madaling araw. Ay, ganun po ba? May tutulong po ba ako, Tita Reyna? Wala na. Ayos na ako dito, Donnie. Kaya ko na. Nagulat lang talaga ako kanina sa pusa kaya napatili ako. Sige po, balik na po ako sa kwarto ko. Hindi ka pa ba matutulog? Mag-aalas 12 na. May tinatapos lang po akong anime series. Isang episode na lang po tsaka matutulog na din po ako. Donnie ha, wag mong ugaliin ang pagpupuyat. Promise po, tita. Isang episode lang tapos matutulog na din po ako. Sige na nga. Oh, nandito na pala ang tito mo eh. Roy, pagsabihan mo nga tong si Donnie, nagpupuyat na naman kakanood ng anime. Donnie ha, pinagsabihan na kita dyan. Opo, tito. Isang episode na lang po talaga at matutulog na po ako. Promise. Yung promise mo ha, matulog ka na doon. Opo, tito. Bakit ngayon ka lang, mahal? Ikaw ha, napapansin kong palagi ka na lang gabi umuwi. Kung hindi naman gabi, madaling araw. Huwag ka na magtampo. Palapit na din kasi ang anihan kaya binabantayan ko ng maigi ang palayan. Alam mo naman, uso ang nakawan sa ganitong panahon. Oh, ano nangyari sa mga pinggan na yan? Bakit nabasag? May pusang nakapasok kanina eh. Iniwan kasi ni Manang Ruth na hindi nakalak yung pinto. Sinabi mo daw kasi sa kanya na dito ka dadaan. Nako, baka pusa nila Tibor yun. Ilang bahay na din ang ninakawan ng pusa na yun. Tirador yun ng mga ulam eh. Sinabi mo pa. Buti na lang talaga at naabutan ko. Dahil kung hindi, wala kang uulamin ngayon. Dumating na rin ang araw ng binyag ni Maria. Sa simbahan pa lang ay iyak na siya ng iyak. Dahil bago pa man ang kanyang binyag ay nagkasakit ito sa nagdaang araw. Pabalik-balik ang lagnat niya at kung minsan ay malakas na umiiyak sa hating gabi. Umiiyak na naman si Marie. Parang bumabalik nga yung lagnat niya eh. Medyo mainit siya. Medyo matagal pa naman matapos tong binyagan na to. Teka lang, aalis muna ako sa labas para maghanap ng tubig. Nauuhaw ako eh.
pakitawag na lang si Manang Ruth. Nasa labas lang siya. Sige, pagsasabihan ko yun. Tita, Oh, bakit Donnie? mamaya po pag-uwi, pabili po ako ng balot. Balot? Opo, Bakit naman? Yang daming handa sa bahay. Binyag ni Marie ngayon, di ba? Maraming ulam dun. mas gusto ko po kasi ang balot eh. Donnie, kay Tito Roy ka na lang magpasama ha. Hindi kasi kita masasamahan eh. Kanina pa kasi iyak ng iyak tong si Marie. Masama po ba ang pakiramdam niya? Parang lalagnatin nga siya ulit eh. Kawawa naman si Baby Marie. Iha, pinapatawag mo ba ako? Ay oo Manang, buti na lang po talaga nandito na kayo. Ay, oo Manang. Buti na lang po nandito kayo. Ano bang nangyari? Manang, pahiram nga po ng pamaypay niyo. Kanina pa kasi iyak na iyak si Marie. Parang naiinitan yata. Ay, walang problema. Ito, maraming salamat po. Tita Reyna. Mamaya na, Donnie, okay? Magsisimula na ang misa. Natapos na lang ang binyag, pero si Marie ay iyak pa rin ang iyak. Nakarating na kami sa bahay, ay wala pa rin itong tigil sa pag-iyak. Tumahan lang ito nang sumapit na ang hating gabi. Kung kailan nakatulog si Marie, ay doon naman nagsimulang may kumalabog sa bubong namin. Bagay na nagpagising ulit sa bata. Ayan, nakatulog na po si Baby Marie. Talaga? Tulog na? Opo, tignan niyo po oh. Ay, buti naman. Alam niyo po kanina sa simbahan, tita, may lalaking tingin ng tingin kay Baby Marie. Totoo ba? Opo, silip nga po siya ng silip sa may bintana eh. Bakit hindi mo sinabi kanina, Donnie? Sasabihan ko po sana kaso sinaway niyo po ako kasi magsisimula na yung misa ng pari. Ay, ganun ba? Opo, Ano yun? doon po sa bubong nagagaling ang ingay, tita. Anong oras na, Donnie? Alas 12 na po ng gabi, tita. Alas 12:15, alas 12:15 po. Palagi na lang talagang may kumakalabog sa bubong tuwing ganitong oras. Ang baho naman po ngayon ng bantot. Yung langis yan, Donnie. Langis po. Yan oh, yung maliit na bote sa may bintana. Parang kumukulo po siya kaya umalingasaw ang baho. Kumukulo ang langis? Ay, ibig sabihin, may aswang. Ano pong sinasabi niyo, tita? Donnie, pakitawag si Manang Ruth. Ipaakyat mo siya dito ngayon din. Opo. Ay, Diyos ko, ilayo niyo po kami sa kapahamakan. Hala, si Baby Marie po, nagising siya. Ay, hindi na nakatulog yung bata. Parang masaya po siya, tita. Tumatawa-tawa siya eh. Sige na, Donnie. Tawagin mo na si Manang Ruth. Ako nang bahala dito kay Marie. Okay po. Dali-daling umakyat si Manang Ruth kasama si Donnie. Pinakinggan namin ang palakad-lakad sa bubong. Wala itong kakaibang ginagawa, kundi ang magpabalik-balik lang sa paglalakad. Halos maubos na ang laman ng bote ng langis dahil sa kakakulo nito. Ngunit ang mas nakakaintriga pa ay tumatawa si Maria na para bang may nilalaro siya. Natatakot ako para sa anak ko, Manang Ruth. Nandyan pa ba sa bubong? Opo, palakad-lakad pa nga eh. Parang nakikiramdam siya dito sa mga tao sa loob. Nagsindi na nga ako ng goma. Yun nga ang problema, Manang. Parang hindi po tumatalab, pati yung langis. Kumukulo lang siya, pero hindi niya natataboy ang nilalang na yan. Palagi ba siyang dumadalaw sa anak mo? Simula kasi nang may kumakalabog dyan sa bubong, nagkakasakit na si Marie. Pansin ko nga ho eh, itong mga nakaraang araw, pabalik-balik lang ang lagnat niya. Himala nga na tumatawa siya ngayon eh. Dapat sana tulog na siya. Kaso, nagising siya dahil sa lakas ng kalabog sa bubong. Hindi ko alam kung tatalab tong gagawin ko. Pero dun sa probinsya namin, isa din tong pamamaraan ng pagtaboy ng aswang. Ano ho yun, Manang? Hoy! Ikaw! Ikaw na nasa bubong! Umalis ka na dito! Kilala kita! Huwag mong hintayin na labasan kita dyan! Matalim tong itak ko dito! Bagong hasa!
parang tumahimik na po. Tumigil na ang pagkulo ng langis. Umalis na yata. Bakit niyo po sinabi yung ganong mga bagay, Manang? Hindi ba kayo natatakot? Hindi naman. Doon kasi sa probinsya namin, pag sinabihan mo ng ganon ng aswang, ay umaalis sila kaagad. Dahil takot silang malaman ng tao ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Takot silang makuyog ng mga tao sa araw. Kaya pag ginanon mo sila, umaalis sila. Talaga ho? Oo, kailangan mo lang sabihan na kilala mo sila at aalis din sila. Nakakatakot pa din ho eh. Parang hindi ko ho kayang gawin yan. At baka kung ano pang gawin sa amin. Baka bigla niya pang sirain ang bubong. Nako, isang malaking pagkakamali ang matakot ka sa ganyang mga nilalang. Dahil pag nalaman nilang takot ka, ay mas lalo ka lang nilang gagambalain yan. Maraming salamat ho, Manang. Tingnan niyo po, Manang. Tita, nakatulog na ulit si Baby Marie. Ang mabuti pa ay matulog ka na, Iha. Mag-aalas 2 na madaling araw. Oo nga ho eh. Natakot lang kasi talaga ako. Kaya pinagising ko ho kayo kay Donnie. Pati tuloy siya napuyat ko. Ayos lang po, tita. Sige na, Donnie. Matutulog na tayo. Sige po, tita. Baba na kami ni Manang Ruth. Sige. Dahil sa ilang gabing pamemerwisyo ng aswang sa bubong namin, ay halos makabisado ko na ang mga pangontra dito. Pagsindi ng goma, paglagay ng langis at asin sa may bintana, sigawan na kilala ko sila at higit sa lahat ay magdasal. Pero matigas pa rin ito dahil habang padami ng padami ang pangontra ko sa kanya, ay padalas ng padalas din ang pagbisita nito sa amin tuwing gabi. Nagigising si Marie sa tuwing may kalabog sa bubong at nagiging masakitin din ito sa mga nagdating pa na mga araw. Oh, mahal. Bakit dinala mo dito si Marie? Para makalanghap siya ng preskong hangin. Mataas pa rin ba ang lagnat niya? Oo eh. Ano bang sabi ng doktor nang dalhin mo siya sa ospital? Sabi ng doktor, ipainom ko daw yung mga gamot na nireseta niya. Tsaka balik kami sa ospital sa susunod na Lunes para sa follow-up check-up. Ganun ba? Eh ikaw, kumusta kayo ng trabahador mo dito? Ayos lang naman kami. Sabi ni Manang Ruth kukulangin daw kayo ng tao dito ah. Bakit? Oo, kasi namatayan sila Mang Ramon kaya uuwi siya ng probinsya bukas. Tapos si Paing naman, kailangan niyang samahan ng asawa niya kasi isinugod ang kanyang manugang sa ospital nung nakaraang araw. Nako, paano na yan, mahal? Maghahanap na lang ako ng mga iba pang magsasaka na gusto mag-sideline. Total, mga 2 linggo lang naman mawawala sina Mang Ramon at Mang Paing. Mabuti naman kung ganun. Balot! 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 Balot kayo dyan! Sir! Oy, Manong Rex, ikaw naman pala. Opo, ako na naman. Kayod-kayod lang sa buhay. Pabili nga po ulit ng balot. Reyna, gusto mo? Ayoko, mahal. Kayo na lang. Pabili po, Manong Rex, mga 20 piraso. Ay, maraming salamat ho, sir. Pangboy na mano ko to ngayong araw. Kumusta naman ang benta mo? Mukhang ngayon lang kita ulit nakita dito ah. Mga 3 araw din ang nakalipas na hindi ka nakadaan dito sa palayan. Ayos lang naman ang bentahan, sir. May nasikaso lang ako kaya medyo matagal-tagal din makabalik dito. Ganun pala. Ilang buwan na ho yan, ma'am? Mag-4 na buwan na ho. Mukhang may sakit yung anak niyo, sir ah. Oo nga po eh. Pabalik-balik po ang lagnat. Baka nagngingipin. Ho? Abay, sa pagkakaalam ko kapag nagngingipin yung bata, palagi silang irritable at may sakit. Ganun ho ba? Yun ang pagkakaalam ko. Naguguluhan nga din ho kami. Kasi palagi na lang kaming pabalik-balik sa doktor. Hindi naman gumagaling yung anak namin. Pabalik-balik lang yung lagnat niya. Nako, sa susunod na balik ko dito, bibigyan ko kayo ng katas ng halamang gamot na mabisa sa mga sakit-sakit ng bata. Nako, maraming salamat po kung ganun. Walang anuman. Sige po, mauna na ako. Ingat po kayo. Kayo din. Balot! Napakamasiyahin naman ni Kuya. Kailan mo pa nakilala ang magbabalot na yun, mahal? Parang tansya ko, mga mag-4 na buwan na simula nung una niyang benta dito sa palayan. Masarap naman yung balot niya kaya naging paborito na din namin ng mga kasamahan ko. Ah, Alam mo bang taga-kabilang bayan yan si Manong Rex?
talaga? Oo, naikwento nga niyang kapitbahay siya ng kaibigan mo. Yung totoong nanay ni Marie. Ang liit lang talaga ng mundo, no? Akalain mo, kapitbahay ng kaibigan ko nagtitinda ng balut dito? Sinabi mo pa. Sa sumunod na araw ay umuwi si Roy sa amin na may daladalang katas ng halamang gamot na bigay ni Manong Rex. Mabisa daw ito sa mga batang nagkakasakit. Kasabay din ito ay pagpapaalam ni Manang Ruth dahil pansamantala muna itong uuwi sa kanilang probinsya. Iha. Oh, Manang Ruth, may kailangan ho ba kayo? Magpapaalam sana ako eh. Ano po yun? Uuwi sana ako sa probinsya namin. Kahit 2 linggo lang. Kasi may kailangan akong asikasuhin. Malapit na po kasing ikasal ang bunso kong anak. Talaga ho? Nako, congratulations po in advance sa anak nyo. Huwag na po kayong mag-alala. Ayos lang po sa akin, Manang. Nandito naman po si Donnie eh. Kaya may kaagapay po ako sa pag-aalaga kay Marie. Maraming salamat, Iha. Mahal! 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 Nandito kami sa kusina, mahal. Huwag kang sigaw ng sigaw dyan. Baka magising mo si Marie. Nako, may dala ko ditong gamot. Gamot? Naalala mo ba yung sinabi ni Manong Rex? Yung magbabalot? Oo, di ba may nabanggit siyang halaman na mabisa sa mga batang madalas nagkakasakit? Bakit? Dinala niya talaga ako. Ito. Hala, maraming salamat naman sa kanya. Manang Ruth, alam niyo po ba kung anong katas ng halaman to? Titingnan ko at aamuyin din. Ito ho, parang hindi ako pamilyar sa halamang gamot na to. Ano bang sabi ng nagbigay nito sa inyo? Anong sabi ni Manong Rex, mahal? Wala naman siya nabanggit na pangalan ng halaman. Nakalimutan ko ding itanong at saka isa sa mga magsasaka ko kakilala ni Manong Rex. At alam din niya na mabisa daw talaga ang gamot na to. Nako, kung ganon, subukan niyo po kay Marie at baka yan lamang ang makakapagpagaling sa kanya. Ipapainom ko po yan mamaya kay Marie bago siya matulog. Mabuti pa. Asan si Donnie? Nasa taas. Siya muna ang pinagbantay ko kay Marie. Kakain muna ako. Pero wag kang mag-alala. Tulog naman si Marie. Pinapatinan ko lang kay Donnie. Halika na, kain na tayo. Mabuti pa. Gutom na din ako eh. O eto, tortang talong. Masarap to. Masarap talaga yan. Kasi ako ang nagluto niyan. Ayun, yan ang manang root ko. Oh, eto pang kanin, mahal. Bago ko pala makalimutan, mahal. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Marunong palang manghilot si Manong Rex. Tsaka doon sa kanilang bayan, siya daw ang nanghihilot sa mga bata doon. Talaga? Naisip ko kasing ipahilot si Baby Marie. Baka sakaling makatulong sa pagkakasakit niya. Naku, mahal. Papuntahin mo dito si Manong Rex. Bukas, pagbalik nun sa palayan, sasabihan ko yun. Ay, oo nga pala. Ipapaalam ko din pala sa'yo na uuwi muna si Manang Ruth. Ha? Uuwi ka, Manang? Oo, kasal kasi ng bunso kong anak. Ay, congratulations po sa anak niyo, Manang. Maraming salamat ho. Kailan ang alis niyo? Baka bukas o sa makalawa po. Ganun ba? Pero kailan po yung balik niyo? Nako, babalik din po ako kaagad pagkatapos ng 2 linggo. Sabi mo yan, Manang ha. Mamimiss kita. Babalik po ako. Si Donnie, kumain na ba yon? Baka mamaya maubos ko tong ulam. Nauna pa yung kumain sa atin eh. Ano ka ba? Parang hindi mo naman kilala yung pamangkin mong yun. Hindi yun nagpapahuli sa kain. Manang-mana sa tito niya. Sinabi mo pa. Oo nga pala, hindi ako dito matutulog. Doon ako sa sakahan. Baka mga madaling araw na naman ako uuwi. Sino makakasama mo doon? Ilumuwas na sa probinsya niya si Paeng. Hindi ko pa pala nasabi sa'yo na masukan si Manong Rex sa atin. Maalam din pala siya sa pagsasaka. Ang galing. Ang dami palang alam ni Manong Rex, no? Mas pabor nga sa atin na namasukan siya bilang magsasaka. Dahil kung sakaling magkasakit si Marie, madali lang tayo makahanap ng manghihilot. Tsaka marami din siyang alam sa mga halamang gamot. Mas pabor nga sa atin yun. Buti na kumbinsi mo siyang mamasukan sa sakahan natin. Ay, itong kaibigan niya talaga ang nagrekomenda sa kanya. Kaya sinabihan ko siya. Ayun, pumayag naman.
Natuloy si Manang Ruth sa pag-uwi sa kanyang probinsya. Habang wala siya, ay naging maayos ang takbo ng aming mga araw. Malaki din ang pasasalamat ko kay Manong Rex dahil sa kanyang tulong. Sa tuwing may sakit si Marie, ay palaging siya ang naging takbuhan namin sa mga araw na wala si Manang Ruth. Manong Rex, pasok po kayo sa loob. Ay, maraming salamat ma'am. Wala pa ho si Roy eh. May biniling pesticide sa bayan. Ah, ganun ho ba? Bakit ho pala kayo napadalaw, Manong? Sa pagkakasabi ni Roy sa akin, bukas pa daw ho kayo pupunta. Sinadya ko po talaga kayo kasi may bibigay ako na langis para sa anak nyo. Para sa anak ko ho? Bakit po? Para saan po to? Kasi po nabanggit ni Sir Roy na nagkakasakit na naman po si Marie, yung anak nyo ho. Ay, oo nga po eh. Kagabi lang nilagnat siya. Ito po, ipahit nyo lang po ito sa tiyan niya at makakatulog na po siya ng mahimbing. Maraming salamat ho, Manong. Walang anuman po. Ay, magmerienda ho muna kayo, Manong Rex. Wag na po. Wag na ho kayong mahiya. Sige na ho. Teka lang po ha, kukunin ko lang po si Marie sa taas. Pinabantayan ko kasi yun kay Donnie eh. Donnie? Pamangkin po ni Roy. Ay, teka lang po ha. Tawagin ko na lang. Donnie! Donnie! Bumaba ka muna dito. Dalhin mo si Marie. Bakit ho, tita? Ilapit mo si Marie sa akin, Donnie. Papahiran ko siya ng langis. Langis ho? Para saan po ang langis na yan? Langis to na gawa ni Manong Rex. Akin na si Marie, Donnie. Oh, magmano ka muna dun ha. Sige po. Mano po. Napakabait mo namang bata. Masaya po akong makilala ka. Kayo po pala si Manong Rex. Palagi ka pong nakukwento ni Tito Roy sa amin. Ang galing-galing niyo naman pong manghilot at saka ang galing niyo pong gumawa ng halamang gamot. Nakakataba naman ng atay yan, bata. Hindi naman sa ganoon. Maalam lang talaga ako sa mga halamang gamot at saka kinalakihan ko na din. Pwede niyo po ba akong turuan sa mga ganon? Nako, bata ka pa. Nako, Donnie. Wag mong kulitin si Manong Rex. Pagpasensyahan niyo na po, Manong ha. Madaldal po talagang batang to. Ayos lang po ma'am. Hala, yung niluluto ko nga pala. Ay, Donnie, pahawak nga kay Marie. Ay, naku naman po ma'am. Ayos lang sa akin. Marunong naman po akong humawak sa bata. Nako, maraming salamat po, Manong. Sige po, puntahan nyo na lang po yung niluluto nyo. Ako na po ang bahala sa bata. Ito na po. Ang init pala ng bata. Oo nga po eh. Pabalik-balik talagang lagnat niya. Iyak nga nang iyak yan kagabi. Kawawa naman pala si Marie. Pero mabisa po yung langis ko ma'am. Tsaka kung madaling gagaling ang bata sa karamdaman niya. Sige po, maiwan ko po muna kayo. Donnie, alalayan mo si Manong kay Marie ha. Huwag ka na iyak, baby Maria. Nandito na si Kuya Donnie. Nang balikan ko si Manong Rex sa sala, ay nakita kong mahimbing na nakatulog si Baby Marie sa mga bisig niya. Habang sinasagot niya ang mga tanong ni Donnie tungkol sa mga halamang gamot at mga pamamaraan nito sa panggagamot. Ikaw, Donnie ha? Sa dami ng tanong mo kay Manong Rex, baka maging magagamot ka niyan paglaki. Pwede naman. Ikaw talagang bata ka. Kahit ano-ano na lang talagang pumapasok siya sa kukote mo. Tignan niyo po si Marie, tita. Ang himbing ng tulog niya oh. Mas magaling pa si Manong Rex magpatulog ng bata sa atin. Alam niyo, Manong, ngayon lang yan nakatulog si Marie ng ganyan. Madalas kasi iyakin yan sa amin eh. Sabi naman ni Manang Ruth, ganun daw ho talaga pag hindi daw ikaw ang nagpadedi sa bata. Mahilig din talaga ako sa bata ma'am. Sanay ako sa mga bagay na ganito. Dati-rate, mga kasing laki ako ni Donnie. Ako nagpapatulog sa mga kapatid ko noong araw. Kaya pala. Binalaan na kami ni Manang Ruth na mahihirapan kaming mag-alaga ng isang ampon. Nakakaawa din talaga ang bata eh. Tapos ang ina niyan, matalik kong kaibigan. Ayaw na ayaw niyang alagaan ng bata. Gustong-gusto nga nun na ipalaglag yung bata eh. Hindi ako pumayag nun. Kaya inampun ko na lang. Hindi rin po kasi kami makabuo ni Roy eh. May sakit po kasi ako sa matres. Ganun ba? Buti naman at nagabayan mo ang kaibigan mo at nakumbinsi mong isilang ang anak niya. Nakakaawa din po kasi. Tama ka ho talaga dyan. Tito! Nandito na pala si Roy. Ay, magandang umaga sir. Magandang umaga ho Manong. Dala ko na pala yung langis na para kay Marie. Ay, maraming salamat po.
Tingnan mo si Marie. Ang sarap ng tulog niya sa bisig ni Manong Rex. Nako, Manong Rex ha. Baka maisipan kong kunin kang yayo ni Marie. Wala pa naman si Manang Ruth dito. Naku sir, magaling naman po ako sa maraming bagay. Hindi ko yan naatrasan. Kayo talaga? Ay, oo nga ho pala. Yung langis po, ilagay niyo po yan sa may bintana. Sa bintana? Opo. Bakit naman ho? Nako, hindi niyo lang po alam pero pantaboy din po yan ng masasamang hangin na nagdadala ng sakit at malas sa bahay. Talaga ho? Kung ganun, ilalagay ko to sa malapit sa bintana. Yung langis din po na yan ang gamit ko. Maraming salamat ho talaga dito. Kagaya nga ng sinabi ni Manong Rex, ay inilagay ko ang langis na bigay niya malapit sa bintana. Tinabi ko ito sa langis na binigay ni Manang Ruth panlaban sa aswang. Totoo ngang mabisa ang langis na yon kay Maria. Ngunit lumipas ang 3 araw ay nangyari ang isang bagay na nagpagimbal sa amin ng pamilya ko. Hindi ko inaasahang darating ang gabi na makakasaksi ako ng isang nilalang na akala ko ay hanggang kalabog lang sa bubong namin ang kayang gawin. Donnie, pabantay ako kay Baby Maria. Baba lang ako saglit. Isasara ko lang yung mga pinto at gate sa labas. Okay po. Teka, May kumalabog na naman sa bubong, tita. hindi naman yan makakalapit sa atin eh. May pangontra tayo. 2 pa nga eh. Ang isa galing kay Manong Rex. Oo nga eh. Hanggang bubong lang yung mga aswang na yan. At saka ang himbing ng tulog ni Baby Marie. Oo nga eh. Baba ka na po, tita. Ayos lang kami. Mamaya na. Gusto kong makasiguro na umalis na yan nasa bubong bago ako bababa. Hoy! Alam ko kung sino ka. Kaya lumayo ka na dito. Wag na wag mo akong subukan. Dahil matalim tong itak ko. Bagong hasa to. Mukhang tahimik na. Nawala na yata. Sige na. Bababa na ako. Okay po. Bibilisan ko lang. Uunahin kong isara ang gate sa labas. Ikaw na namang pusa ka? Tsupi, alis! Ano yun? Sigaw ni Donnie yun ah! Donnie! Hindi pa ako nakakalabas ng bahay ay narinig ko nang sumigaw si Donnie sa itaas. Kaagad kong tinungo ang kwarto namin at natulos ako sa nakita ko. Giba ang aming bintana. At may isang maitim at malaking nilalang na mabalahibo na may pakpak ang nakadungaw sa anak ko. Si Donnie naman ay nasa gilid ng kama, nanginginig sa takot. Tita Reyna, si Marie. Layuan mo si Marie! Ate, hawakan niya si Marie. Wag! Layuan mo siya! Donnie, ibaton mo! Ang alin po? Ibaton mo ang biberon! Batuhin mo! Akong harapin mo! Layuan mo ang anak ko! Lahat na mahawakan ko ng mga oras na yon ay binato ko sa nilalang. Wala itong ibang ginawa kundi ang titiga ng anak ko. Napalingon ito sa akin nang tamaan ko siya ng flower vase. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa natutulog kong anak. Kinuha nito ang langis na bigay ni Manang Ruth at binasag. Tuluyan na itong umalis gamit ang bintana namin na kanyang sinira. Ano? Oo, mahal. Buti na lang wala siyang ginawang masama kay Marie. Ang lakas ng loob ng aswang na yan ha. Ano nang gagawin natin? Dapat dito ka na lang sa gabi. Wala kaming ibang kasama dito ni Donnie at Marie. Ang laki po ng nilalang na yun, tito. Parang nakiramdam po muna siya na umalis si Tita Reyna at saka siya pumasok dito. Anong ginawa niya? Tiningnan lang po niya si Marie. Pero ang binigay ni Manang Ruth na pangontra, binasag ng aswang na yun. Yung langis lang ni Manang Ruth ang binasag niya. Hindi niya ginalaw si Marie. Umalis din siya kaagad pagkatapos. Ano? Anong pakay ng aswang na yun? Ito lang talagang langis ni Manang Ruth ang sinadya niyang sirain? Parang ganun na nga. Alam ko na. Ano yun? Baka hindi siya makalapit kay Marie dahil sa langis ni Manong Rex na pinahid mo, tita. Sabi ni Manong Rex, hindi naman daw panlaban sa aswang yun. Para lang yun sa mga batang may sakit. Wala nang ibang paliwanag eh. Baka yung langis ni Manong Rex mabisa din sa mga aswang. Hindi lang niya alam. Parang tama ka.
Kasi bago ko pinatulog si Marie, pinahiran ko muna siya ng langis na binigay ni Manong Rex. Kung alam na ng aswang na yun na dito kayo natutulog ni Marie, delikado. Nagawa niyang pumasok dito. Gagawin niya ulit yun. Mag-iiba kami ng kwarto? Doon muna kayo sa kwarto ni Donnie. Maluwag naman ang kama doon. Mas mabuti nga yun, kasi wala ding bintana ang kwarto ni Donnie. Subukan lang ng aswang na yun na bumalik dito. Malalagot siya sa akin. Hindi ka naman siguro matutulog dito, di ba? Matutulog ako dito. Hihintayin kong bumalik dito yung aswang na yun. Ako ang makakaharap niya. Delikado, mahal. May itak naman ako. May laban ako sa nilalang na yun. Kailangan niyo po ipapaayos ang bintana. Makikiusap ako kay Manong Rex na magpatulong ako sa pag-aayos ng bintana na to. Tatanungin ko si Manong Rex pagdating niya dito. Manggagamot siya kaya alam kong marami siyang alam sa mga bagay tungkol sa aswang. Bukas makalawa pa ang balik ni Manang Ruth. Papakiusapan ko siyang ikuha ako ulit ng pangontra laban sa aswang. Sa ngayon, kailangan muna natin ilipat tong mga gamit nyo sa kwarto ni Donnie. Donnie, pakitulungan akong ibabala to ha. Simula ng gabing yon, ay hindi na umaalis si Roy sa bahay pagsapit ng dilim. Natutulog siya sa dati naming kwarto para abangan ng aswang kung sakaling bumalik man ito. Humingi din siya ng tulong kay Manong Rex para ayusin ang sinirang bintana. Tapos na po? Oo ma'am, wag na po kayo mag-alala dahil pulidong-pulido ang pagkakagawa ng bintana nyo kaya hindi yung madaling sirain. Sana naman di na bumalik yung aswang na yun. Aswang? Opo, Hindi po ba nabanggit ni Roy sa inyo, Manong Rex? Ang sabi lang ni Sir may sumira sa bintana nyo. Yun lang ang alam ko. Nilooban po kami ng aswang, Manong. Buti na lang hindi niya sinaktan si Marie. Malaki ang duda naming hindi siya nakalapit sa anak namin dahil sa tulong ng langis niyo. Talaga ba? May alam ba kayo kung sino yun? O may duda man lang sa pagkakakilanlan ng aswang na yun? Wala ho eh. Nagsimula po kasi ang pangyayaring yun nang may kumalabog sa bintana namin nang ampunin namin si Marie. Pakiramdam ko, ang bata talagang pakay niya. Dako, delikado pala si Marie kung ganun. Ang mas malala pa ho ay sinira ng aswang na yun ang langis na binigay ni Manang Ruth. Ay, pangontra pa naman ang langis na yun laban sa aswang. Talaga ba? Manong Rex, manggagamot ho kayo hindi ba? Oo, bakit? Ibig sabihin, alam niyo kung paano gumawa ng pangkontra sa aswang. Ay nako, hindi ako maalam pagdating sa mga ganun, Donnie Sa mga halamang gamot marami akong alam. Ay, sayang naman. Bakit mo naman natanong yan? Magpapaturo po sana kasi ako. Pasensya na talaga, Donnie. Ayos lang po, kay Manang Ruth na lang ako magtatanong pagbalik niya dito. Mabuti pa. Naku, pag nakita po kayo ni Manang Ruth, tsak po kung magiging magkaibigan kayo kasi kagaya niyo po, maalam din po si Manang Ruth sa panggagamot at may kaibigan siyang gumagawa ng mga pangkontra sa aswang. May kaibigan siyang gumagawa ng pangkontra sa aswang? Opo, siya ang the best na yaya dito sa pamamahay na to. Ah, Parang ngayong araw nga din po ang dating niya eh. Parang narinig ko ang pangalan ko ah. Manang Ruth! Manang Ruth, ikaw pala yan. Bakit hindi ka malang nagsabi na dumating ka na? E di sana nasundo ka namin. Ay, ayos lang naman. Parang may renovation yata ang bahay niyo. Naku Manang, nasira po ang bintana na yan. Ikukwento ko po sa inyo mamaya. Buti na nga lang at nandyan si Manong Rex para ayusin ka agad. Ay, ganun ba? Ay, ikaw ba yung tinutukoy ni Reyna? ako nga. Ako ang nag-ayos ng bintana. Ako nga pala si Ruth, ang kasambahay sa bahay na to. Ako si Rex, bagong tauhan ni Sir Roy. Napansin kong napatitig kay Manang Ruth si Manong Rex. Madalas sinusulyapan ni Manong Rex si Manang. At kung minsan ay tinitingnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ramdam kong parang hindi komportable si Manong Rex sa presensya ni Manang. Naku, grabe naman yun. Parang lumalakas yata ang loob ng aswang na yun ah. Pero parang natunugan niya, Manang, na hindi na kami sa taas natutulog ni Marie at nasa baba na kami. Kasi sabi ni Roy, wala naman daw siyang kakaibang napansin sa mga nagdaang araw. Eh bakit nakapasok? Asan ba ang pangontra na bigay ko sa'yo? Yan nga po ang problema, Manang eh. Sinira po ng aswang. Pakiramdam ko, yun ang dahilan ng pagpasok niya dito.
kasi hindi naman niya sinunggaban si Donnie. Tiningnan niya lang si Marie. At sa awa ng Diyos, Manang, yung langis lang talaga ang napagdiskitahan niya. Parang galit na galit siya doon. Hayaan mo, pupuntahan ko bukas ang kaibigan kong gumagawa ng pangontra ng aswang. Maraming salamat po, Manang. Kumusta nga ho pala ang kasal? Ayos lang naman. Oh, bakit parang hindi naman po kayo masaya? Hindi naman sa ganon. Medyo kakaiba lang talaga ang tingin ko sa naging asawa ng anak ko. Ewan ko, pero parang hindi ako komportable sa kanya eh. Naku Manang, hayaan niyo na po ang anak niyo. Alam na naman nila kung anong pinasok nila sa buhay eh. Oo nga naman, malaki na ang anak ko. Naway patnubayan na lang sila ng Diyos. Manang Ruth, isama niyo po ako dun sa pupuntahan yung manggagamot na gumagawa ng pangkontra sa aswang po. Gusto ko po siyang makilala. Abay kung ganon, dapat magpaalam ka muna sa tito at tita mo. Sure po akong papayagan ako ni Tito. Tita, payag ka? Nako, baka kulitin mo lang yung magagamot dun eh. Hindi magbibehave lang po talaga ako dun, tita. Sabi mo yan ha? Promise po talaga. Sige na nga. Yay! Kailan po tayo pupunta dun, Manang? Baka bukas o sa makalawa. Excited na ako. Ikaw talagang bata ka. Nagpupuyat ka pa rin baka kanood ng, ano nga yun? Anime. Ay naku Manang, hindi pa rin ho yan nagbago. Nagpupuyat pa rin po talaga yan. Naku ikaw Donnie, hindi ka talaga tatangkad niyan. Binabawasan ko naman po ang episode tsaka hindi na po kaya ako masyado nanonood. Naku ikaw talagang bata ka. Ay Manang, may iba pala ako. May langis po pala ako galing kay Manong Rex. Ito na lang ang ginagamit ko sa tuwing nagkakasakit si Marie. Epektibo siya Manang. Talaga ba? Ay, patingin nga ako. Alam niyo po ba kung anong halamang gamot ang ginamit dito ni Manong Rex? Anong halamang gamot to? Parang wala naman siyang amoy. Hindi kagaya ng langis na pangontra na mabantot. Si Rex ang nagbigay nito sa'yo? Opo Manang, kasi si Manong Rex po ay isa din palang hilot at manggagamot. Abay, sa kanya na lang tayo manghingi ng pangontra kung ganon. Sinubukan ko naman ho eh. Kaso, hindi daw po siya maalam sa mga ganon. Kaya hinintay ka na lang namin. Sinubukan nga ho din ni Roy na maghanap ng magagamot sa bayan. Pero wala siyang mahanap eh. Pero mabuti na din at may nakapagbigay sa inyo ng ganitong langis. Para hindi na kayo magpabalik-balik ni Roy sa ospital sa tuwing magkakasakit si Marie. Oo nga ho eh. Dadamihan ko na lang ang hihingin ko dun sa kaibigan ko. Sige po Manang. Bahala ko kasing lagyan lahat ng bintana dito, pati pinto ng bahay. Mas maigi nga yun nang makatiyak tayo na hindi kayo mapapasukan ng aswang na yon. Ang lakas talaga ng loob niya. Siguro, tasik na ang aswang na yon. Tasik? Kadalasan ay hindi sila tinatabla ng mga pangontra. Nasasaktan sila. Pero hindi talaga nakakapanghina sa kanila. Galit yan sila sa mga pangontra. Kaya kung may paraan man na masira nila ito, sisirain na nila. Katakot naman ho. Kaya ikaw, Donnie, wag na wag kang magpapagabi sa kakanood mo ng anime. Baka mamaya, ikaw na ang punteriyahin nun. Sige ka. Hindi naman ho ako lalabas ng kwarto ko pag gabi na eh. Kahit na. Akala ko ay mas magiging maayos kami ng pamilya ko dahil nagbalik na si Manang Ruth. Pero nagkamali ako. Malungkot na ibinalita ni Manang Ruth ang pagkamatay ng kaibigan niyang manggagamot. Imbis na maging matiwasay, ay mas naging agresibo din ang nilalang na kumakalampag sa bubong namin. Nangyari pa ang isang engkwentro na hindi ko inaasahan. Nagpumilit ang nilalang na pumasok sa loob ng bahay namin at nakipagbuno pa siya kay Roy. Nakakapanlumo talaga ang dinatnan namin ni Donnie doon. Akala ko kung ano na kasi ang daming tao sa bahay niya. Yun pala, lamay niya. Ano daw po ba ang ikinamatay ng kaibigan niyo, Manang? Walang makapagsabi. Naabutan na lang daw siya ng anak niyang magagamot na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Yung anak niya, walang alam sa panggagamot. Kaya hindi niya alam kung paano gumawa ng pangontra.
Sayang ho tita kasi hindi ko man lang siya nakilala o nakausap man lang. Sayang talaga. Pero wag kang mag-alala. Pupuntahan ko yung isang kaibigan ko. Medyo malayo nga lang dito pero sigurado ako may pangontra yon. Maraming salamat po, Manang. Nitong nakaraang gabi nga po, may napag-usapan kami ni Roy. Ay ano ba yun? Nilipat na lang po kami para matahimik na ang pamumuhay namin. Siguro, pag umalis kami dito, matatahimik na kami kasi wala namang gagambalang aswang. Mukhang mabuti nga yun. Sana'y hindi na kayo sundan ng nilalang na yon kung sino man siya. Sana nga ho eh. Alam kong masama tong sasabihin ko. Pero sana makakita siya ng ibang bata na aaswangin at lubayan niya si Marie. Nako, malabong mangyari yan. Dahil ang mga aswang, sinasabi ko sa'yo, pag may natipuhan sila, yun na talagang babalik-balikan nila. Kaya nga po nakakatakot ang mga nangyari sa amin eh. Ngayon lang talaga kami nagkaroon ng ganitong karanasan. Simula na ampunin namin si Marie. Ay, ang mabuti pa ay tawagin mo na ang tito mo, Donnie. Nang sa ganun ay makapaghapunan na tayo. Para naman makatulog kayo ng maaga. Baka kapag mas lumalim pa ang gabing to at hindi pa kayo nakapasok sa kwarto nyo, ay pagdiskitahan na naman kayo ng aswang na yun. Ako na lang siguro ang tatawag sa kanya, Manang. Ay sige iha. Ano yun? Parang may nabasag ah. Parang nanggaling po sa itaas. Teka lang. Si Roy, pupuntahan ko muna siya sa taas. Baka kung anong nangyari sa kanya. Dali-dali kong tinungo ang kwarto namin kung saan nagpapahinga si Roy. Pagbukas ko ng kwarto ay tumambad sa akin ang isang nilalang na parehong-pareho sa sumira sa bintana namin. Kaharap nito ay ang asawa kong duguan na tanging hanger lang ang hawak. Diyos ko! Aswang! Manang Ruth! Bumalik siya! Reyna, yung itak ko. Itak! Ipadala mo kay Manang Ruth yung itak. Manang Ruth! Pakidala ng itak! Layuan mo ang asawa ko! Mag-ingat ka, Reyna. Lumayo ka. Manang! Ito na ang itak, Roy! Mag-ingat ka, Roy! Halimaw ka. Siguro inakala mong nandito si Marino. Pwes, nagkakamali ka. Ako ang harapin mo. Naglakas loob ka pa talagang bumalik dito? Tigilan mo lang pamilyang to! Lumayo ka na! Hindi pinansin ng aswang si Roy na may hawak na itak. Dumiretso ito sa kinatatayuan ni Manang Ruth at sinakal si Manang. Mabilis naman ang naging kilos ni Roy at tinaga ito sa likod. Kahit pa kinalmot siya nito, ay hindi tumigil si Roy sa pagtaga hanggang sa hindi na kinaya pa ng aswang. Tuluyan nitong binitawan si Manang Ruth at tumakas ito papalayo. Manang! Manang! Roy! Si Manang! Manang Ruth! Manang! Gumising ka! Wala ng aswang, ligtas na po kayo. Dalhin na natin siya sa ospital. Ako na magbubuhat. Punta mo si Donnie. Siya ang may hawak kay Marie. Dapat hindi lumayo ang mga bata sa atin. Roy, lisanin na natin ang lugar na to. Umalis na tayo dito. Mas nagiging agresibo na ang aswang na yun. Bukas sa bukas din, maghahanap ako ng malilipatan. Sa ngayon, kailangan nating dalhin si Manang sa ospital. Ang butla na ni Manang. Mauna ka nang bumaba. Tawagin mo si Donnie. Donnie! Sa ospital kami nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan ay pinauwi na din ng doktor si Manang Ruth. Si Roy naman ay naghanap ng pansamantalang manilipatan namin para hindi na kami matuntun pa ng aswang. Naisip ko na alam ng aswang na si Manang Ruth ang nagbigay ng pangontra sa amin, kaya niya ito pinuntirya. Maliit ang bahay na to pero ayos na to, Roy. Ang importante ay malayo to sa bahay natin dati. Hindi na tayo mapupuntahan ng aswang dito. Tama yan. Hindi na po ba tayo babalik dun sa dati nating bahay? Babalik din tayo doon, Donnie. Pero hindi sa ngayon. Ako lang ang pupunta doon para tignan ang kalagayan ng bahay. Dahil nandun din ang sakahan ko. Sana hindi na bumalik pa yung aswang. Mahanapan din natin ang paraan yan. Pero sa ngayon, dapat makabawi muna ng lakas si Manang Ruth. Pagaling ka, Manang. Ayos lang naman ako. Konting pahinga lang to.
Ang maldito din talaga ng aswang na yun no? Parang alam ng aswang na ikaw ang nagbigay ng pangkontra sa amin kaya siguro galit siya. Alam ng aswang na bigay yun ni Manang Ruth. Parang ganun po kasi. Nung una siyang sumugod sa bahay natin, yung pangkontra lang ng aswang ang sinira niya. Ngayon naman si Manang Ruth na nagbigay ng pangkontra. Hindi maaari ang sinasabi mo. Bakit naman mahal? Ano ba nasa isip mo? Kung alam niyang si Manang Ruth, di kakilala natin siya. Isang tao na labas-pasok sa bahay. Labas-pasok na tao sa bahay? Si Manong Rex lang naman ang alam kong ibang tao na nakakapasok sa bahay. Hindi kaya siya yung aswang? Malabo naman yatang mangyari yan. Nalaman niya lang nung isang araw na may kaibigang manggagamot si Manang Ruth. Tapos kinabukasan, hindi siya pumasok sa sakahan, di ba? Oo hindi siya pumasok dahil masama daw ang pakiramdam niya. Sabi nung isa sa mga kaibigan niya na nagtatrabaho din sa sakahan. At nang araw na yun, namatay ang kaibigang manggagamot ni Manang Ruth. Kung si Manong Rex nga ang aswang, paano niyo naman malalaman na yun ang kaibigan ni Manang Ruth na manggagamot? Alam mo rin na, nag-overthink ka lang dahil sa takot mo. Madali lang malaman kung sino ang manggagamot na kaibigan ko. Dahil siya lang ang nag-iisa manggagamot sa bayan na to. Nakalimutan mo na ba, Reyna? Si Manong Rex ang nagbigay ng langis na yan na nagpapagaling kay Marie. Tita, tito, huwag na po kayo mag-away. Malalaman natin yan kung si Manong Rex talagang aswang na yun. Hindi yun makakapasok sa trabaho dahil napuruhan mo siya. Magdahan-dahan ka sa pambibintang mo, Reyna. Muntik pang maging malaking away namin ni Roy ang pangyayari na yon. Pero mali ang naging duda ko kay Manong Rex. Ayon kay Roy ay malakas at maligalig ito na pumasok sa sakahan kinabukasan. Taliwas sa inaasahan ko. Nagulat din ako sa sinabi ni Roy na babala ni Manong Rex. Oo nga Ano bang hindi mo maintindihan? Talaga bang wala siyang iniindang sakit sa katawan? Wala nga So mali ako, ganun. May ibang paliwanag pa ba dun? Kung ganun, bakit pinuntirya ng aswang na yun si Manang Ruth? Noong mga panahong yun, ikaw ang may hawak ng itak na maaaring ikapahamak niya. Aba hindi ko alam. Baka bobo lang talagang aswang na yun. Pahamak talagang aswang na yun. Sina Manang Ruth, Donnie, asan sila? Pinuntahan nila yung kaibigan ni Manang Ruth na manggagamot. Magpapagawa sila ng pangontra sa aswang. Mabuti naman kung ganun. Mas okay na siguro kung sasabihin ko to sa'yo habang wala pa si Manang Ruth. Ano? May babala si Manong Rex na sinabi sa akin Anong babala naman ang sinabi niya sa'yo? Huwag daw nating hayaan na makalapit si Manang Ruth kay Marie. Ano? At bakit naman? Pahamak daw ang dala niya kay Marie. Ha? Yun ang sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung saan yun narinig o kung bakit niya nasabi to pero aswang daw si Manang Ruth. Si Manang Ruth pa talagang aswang ngayon? Ang sabi pa niya, kung saan man galing si Manang Ruth, hindi daw tawang gumawa ng handaan. Isa daw bagong yanggaw si Manang Ruth. Kaya mas mabuti pa daw na ilayo natin sa kanya si Marie. Sinabi niya talaga yan? Oo, hindi nga ako makapaniwala Imposible. Paano niya nasabi yon? Tignan mo daw sa mata si Manang Ruth. Kung nakabaliktad ka daw sa mga mata niya, ibig sabihin aswang daw ang taong yun. Hindi ako naniniwala. Sabi niya hindi pa daw alam ni Manang Ruth na nayanggaw siya. Yun ang sabi ni Manong Rex. Saka lang mag-iiba ang kilos niya pagsapit ng kabilugan ng buwan. Ewan ko, nalilito na ako. Parang sasabog na ang ulo ko. Hindi ko alam kung kanino ako maniniwala. Pareho namang epektibo ang mga langis na binigay nila sa atin. Hayaan mo na. Baka iba-iba lang talaga sila ng paniniwala sa aswang mahal. Kamusta naman si Marie? Ayun, mahimbing na natutulog. Buti naman. Hindi talaga biro ang lito na nararamdaman ko na mga sandaling yon. Kung sino ang aswang, hindi ko masabi. Kung sa puntong may alam ang aswang sa pamilya namin, ay pipiliin ko si Manong Rex. Dahil siya lang ang labas-masok sa bahay namin. Kung si Roy naman, ay sasabihin niyang si Manang Ruth dahil sa babala na hatid ni Manong Rex. Nagdaan ang mga araw. Nawala na sa isip ko ang bagay na yon hanggang sa sumapit ang kabilugan ng buwan. Isang kakaibang pangyayari ang magbibigay sa amin ng linaw patungkol sa aming sitwasyon. Marie? Marie? Roy?
Roy, gumising ka! Si Marie! Ha? Ano? Nawawala si Marie! Teka lang. Donnie, gising ka pa pala. Nasa si Marie? Nandun po sa may kusina. Kinarga po ni Manang Ruth. Ay, akala ko may nangyari na sa anak ko. Ano yung ginagawa mo, Donnie? Nanonood po ako ng anime, tita. Anong oras na, Donnie? Ba't hindi ka pa din natutulog? Mag-aalas 12 po. Nako, matulog ka na, Donnie. Ikaw talagang bata ka. Masama sa kalusugan mo ang magpuyat. Last episode na lang po, tita. Sige ha. Hindi pa rin tumatahan si Marie. Kinarga naman po siya ni Manang Ruth. Baka tatahimik din po yan maya-maya si Baby Marie. Papalitan ko na lang si Manang Ruth sa pagkakarga kay Marie. Mukhang kanina pa siya iyak ng iyak eh. Kailangan magpahinga ni Manang Ruth. Nandun po sila sa kusina. Sige. Nang makarating ako sa kusina, ay nakita ko ang nakatalikod na si Manang habang karga-karga nito ang umiiyak na si Marie. Kinakausap ko ito pero hindi siya umiimik. Hanggang sa lumingon ito sa akin na nakangisi. Naglalaway, may mga pangil at mapupulang mga mata. Halos mabingi ako sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Lalo pat nasa bisig niya ang anak ko. Manang, ako na ho magkakarga kay Marie. Matulog na po kayo. Manang, ayos lang. Manang, may sinasabi ka ba, Reyna? Yung bata ho. Bakit? Anong meron sa bata? Roy! Tony! Hinaan mo naman ang boses mo, Reyna. Mas lalong hindi tatahan ang anak mo. Tita, tawag mo ko? Ano nangyari kay Manang Ruth? Tito, si Manang Ruth, tinubuan siya ng pangil. Manang, ibigay niyo na po sa akin si Marie. At bakit ko naman ibibigay sa'yo? Ako nang magpapatulog sa anak mo. Ano ba nangyari sa inyo at sisigawan kayo? Manang Ruth? Si Manang Ruth, tito. Nagbago ang anyo niya. Manang, huwag niyo pong saktan si Marie, parang awan niyo na. Tumahimik ka. Pag ako hindi nakapagtimpe, kakainin ko talaga tong anak mo. Nagugutom pa naman ako. Manang Ruth, hindi na ikaw yan. Alam kong nandyan pa rin ang tunay na Manang Ruth. Parang awan niyo na po. Ibigay niyo na po sa akin ang anak ko. May kumalabog sa bubong. Huwag mo sabihin na nasundan na naman tayo ng aswang na yun. Natatakot na po ko. Parang sisirain niya ang bubong, Roy. Hindi ko na namalayan pa kung ano ang mga sumunod na nangyari. Nakita ko na lang na sira na ang bubong ng bahay at may dalawang aswang sa harapan ko. Ang isa ay si Manang Ruth na hawak ang anak ko. Ang isa naman ay ang aswang na sumugod sa bahay namin dati. Magkaharap silang dalawa na para bang pag-aagawan nila ang anak ko. Tito, dalawa na ang aswang. Bakit nagkaganyan si Manang Ruth? Totoo kaya ang sabi ni Manong Rex? Hindi ko na alam. Ano bang nangyayari? Gumawa ka ng paraan para makuha ang anak natin, Roy. Paano? Hindi ko alam kung paano ako makakalapit dyan. Mukhang mag-aaway na sila. Ang bata. Tito Roy, asin. Saboyan natin sila ng asin. Yun nga din ang iniisip ko eh. Pero hindi ko alam kung paano ko isasaboy. Baka mabitawan ni Manang Ruth si Marie. Yung itak na lang kaya. Sino naman ang una kong tatagain sa kanila? Ayan na, susugod ng isang aswang kay Manang Ruth. Si Marie baka masaktan siya. Nang sabihin ni Donnie ang katagang yun, ay mabilis na sinunggaba ng isang aswang si Manang Ruth na hindi namin alam kung bakit nalagay siya sa ganoong sitwasyon. Hindi pa nga namin lubos maintindihan ang nangyari kay Manang Ruth. Dumagdag pa ang aswang na gumagambala sa amin. Nagtagumpay ang isa pang aswang sa pagbawi kay Marie, ngunit hindi niya sinaktan ang bata. Sa halip ay lumapit ito sa amin at ibinigay ang sanggol. Sasabuyan sana ni Donnie ito ng asin na bigla itong magsalita. Nabawi niya si Manang Ruth. Ibalik mo sa akin ang anak ko! Naglalakad siya palapit sa atin.
Diyan ka lang, aswang! Sasabuyan kita ng asin! Huwag mong gawin yan, bata. Ha? Hindi ko kayo sasaktan, ma'am, sir. Parang pamilyar ang pagtawag mo sa akin ng bata. Si Manong Rex lang ang tumatawag sa akin yan. Teka, Manong Rex? Ma'am, sir, pasensya na po kung natakot ko kayo. Ikaw? Ikaw ang aswang na yun? Oo, ako po yun, sir. Patawad po pero hindi ko po ibig na saktan si Marie. Kaya ko pong magpaliwanag. Sino ka ba talaga? Bakit mo pinagdidiskitahan si Marie? Ako ang tunay na ama ni Marie. Ikaw? Ikaw ang nakabuntis kay Stacy? Gusto ko naman pong panagutan ng anak ko pero si Stacy ang umayaw. Regular customer po ako ni Stacy sa bar na pinagtatrabahuan niya. Ginusto ko pong mapalapit sa anak ko kaya binibisita ko siya tuwing gabi. Bakit hindi mo na lang sinabi kay Roy na ikaw ang tunay na ama ni Marie? Baka po kasi hindi niyo siya ipalapit sa akin kaya hindi na ako nag-abala pa. Ang tunay po niyan ay gusto kong tulungan ang anak ko. Alam kong palagi nagkakasakit ang anak ko. At yun ay dahil sa pangkontra na binigay ni Ruth sa inyo. Kaya nung gabing yon, sinira ko ang pangkontra. Nung nagkita kami ni Ruth, nung pagbalik niya sa inyo galing sa probinsya niya, ay alam kong aswang siya. Alam kong nayanggaw siya dahil aswang din ako. Kaya alam ko kung paano kumilati sa isang bagong yanggaw. Yun ang dahilan kaya nilooban ko kayo ulit para ilayo si Marie sa Ana. Dahil alam kong panganib ang dala ni Ruth sa bata. Patawad po sa lahat kung natakot ko kayo. Pero gusto ko lang po talagang protektahan ang anak ko. Yung langis niyo po. Langis yun ng gamot sa aswang. Mabisa yun kay Marie dahil may dugo siyang aswang. Si Ruth naman ay may pag-asa pang mabalik siya sa pagiging tao dahil hindi pa siya nakakakain ng karne nito. Gamot na pang aswang ang binibigay mo sa amin sa tuwing nagkakasakit si Marie. Ganun ba? Dahil hindi tatalab sa kanya ang gamot na galing sa manggagamot at mas magpapalala lang ito sa karamdaman niya. Kaya pala simula nung pag-ampun namin kay Marie, palagi nang may kumakalabog sa bubong namin. Ako ho yun, ma'am, pasensya na po. Ito na po si Marie. Tanggapin niyo na po. Salamat po. Aalis na po ako. Saan ka pupunta? Aalis na po ako ngayong alam niyo na ang tunay na naging pakay ko. Alam niyo na din ang pagkatao ko at nasabi ko na din ang totoo. Magpapakalayo-layo na ako. Pwede niyong ipapatay ang sisiw sa loob ni Marie sa isang manggagamot. Nang sa ganon, maging ganap na siyang tao paglaki. Hindi ko na po kayo gagambalain. Ayos lang sa'yo na hindi mo na makikita ang anak mo. Anong ibig niyo pong sabihin? Ngayong alam na namin ang tunay na pakay mo. Kampante na kaming hindi mo sasaktan si Marie. Ikaw ang tunay na ama niya. Hindi ba't mas maganda kung magtutulungan tayo sa pagpapalaki sa kanya? Ayos lang ho sa inyo. Aswang ho ako. Hindi ka naman nangangain ng tao, hindi ba? Naku, hindi ho. Balot lang po ang hilig kong kainin. Eh di ayos. Huwag ka nang umalis. Ayos lang din po sa akin.